Day 2 ng Transparency at Accountability Rally ng Iglesia ni Cristo. Ilang personalidad ang nagsalita sa entablado, kabilang ang kapatid ng Pangulo na si Senador Amy Marcos. At mula po sa Maynila, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan. Vicky, katatapos lang dito ng programa at umaambon na ngayon, pero ang dami pa ring tao dito sa Day 2 ng 3 araw na INC Rally sa Quirino Grandstand. Mga kababayan, mga kapatid. Kung kahapon umabot ng 650,000 ang mga tao rito sa INC Rally ayon sa Manila Police District, ngayong araw as of 6 p.m. umaabot na ito sa 600,000. Marami sa mga narito sa Quirino Grandstand ang nagpalipas na rito ng gabi. Ilang personalidad din ang nagsalita sa entablado, kabilang si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Sinagot naman ng INC ang sinabi kahapon ng mga Duterte supporter na nagtipon sa Plaza Salamanca na hindi sila pinayagang makisali sa INC rally sa Luneta dahil sa mga banner nila na BBM resign. Ayon sa tagapagsalita ng INC na si Ka Edwil Zabala, welcome naman sumali sa kanila kahit hindi miyembro ng INC basta hindi lang lilihis sa panawagang transparency, accountability at justice. Sa rally ng INC, wala kaming nakitang mga placard na BBM resign, hindi tulad sa hawak kahapon ng mga Duterte supporter. Kahapon pa lang ay nilinaw na ng pamunuan ng INC kung ano ang mga hindi raw nila sinasang-ayunan. Hindi tayo sang-ayon sa revolusyon. Hindi tayo sang-ayon sa revolutionary government. Hindi tayo sang-ayon sa coup d'etat. Hindi tayo sang-ayon sa snap election. Magkasakit. Alright? Sige po, enjoy na rin po Vicky, natin ang kanina lang ay nagsalita rin sa entablado si Senadora Amy Marcos at hayagan niyang binatikos ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos. Narito pakinggan natin. Batid ko na nagdadrag siya. Nalaman ko at ng pamilya. Nalaman ng pamilya. Seryoso ito. Noong 2016, kasabay ng kampanya ni dating Pangulong Duterte laban sa droga, lumabas ang pangalan ni Bongbong sa listahan. Nakasama siya sa listahan ng mga celebrities. Masinsinan kong kinausap si Pangulong Rodi. Halos manikluhod ako. Sinabi kong ayon sa kapulisan, dapat unahin, usigin ang mga pusher at saka na lamang sagipin ang mga user. Naligtas si Bongbong. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Pangulong Marcos at ng palasyo ukol sa sinabi ng kanyang kapatid. Pero nang akusahan siya noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pagdodroga, sabi ng Pangulo noon, posibleng impluwensya lang ng fentanyl ang nabanggit ng dating Pangulo. Tumanggi rin ang Pangulo noon sa hamon na magpa-hair follicle test ng dati niyang Executive Secretary na si Vic Rodriguez. Vicky, sabi ng INC kaya 3 araw yung ginawa nilang rally ngayon para daw makapunta o makasama yung kanilang mga miyembro mula sa mga malalayong lugar. Yan muna ang latest mula rito sa Quirino Grandstand. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. May mga nagkaalta presyon at mga sasakyang hinatak sa ikalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo sa Maynila, pero generally peaceful pa rin ayon sa pulisya. Bukas inaasahang pinakamarami ang mga dadalo. At mula sa Quirino Grandstand, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Hawakan ang iyong kamay. Yes, Vicky, hindi nga natinag ng pabago-bagong lagay ng panahon ang pagnanais ng mga miyembro ng INC na makiisa sa kanilang panawagan ng justice at transparency for better democracy. Hindi ako nakialam. Mula sa ere ay sinilip ng NCR Police Office ang sitwasyon sa Quirino Grandstand at Luneta Park, kung saan idinaraos ang rally ng Iglesia ni Cristo na nagsimula kahapon. Generally peaceful pa rin ang ikalawang araw nito, ayon kay NCRPO Chief Brigadier General Anthony Aberin. This can be attributed doon sa comprehensive security plan natin and at the same time yung real-time coordination po natin doon sa mga organizers po.
Naging mainit sa maghapon, kaya di naiwasang may mga nakatatandang nagkaalta presyon. Buti na lang at nakakalat sa lugar ang mga first aid stations. Sumasakit dito sa batok ko at saka mainit ang katawan ko talaga kaya ako Sa aming pag-iikot, naabutan namin ang mga sakyang hindi nakaligtas sa mga nagbabantay na tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau matapos mag-double parking sa lugar. Pinaghahatak ang mga ito para di na makaabala sa trapiko. Samantala, ayon sa regular monitoring ng Department of Public Services ng Maynila, simula kahapon ay umabot na sa mahigit 19 na tonelada o katumbas ng 7 truck ng basura ang kanilang nahakot sa Quirino Grandstand at sa mga kalapit na lansangan kung saan idinaraos ang rally ng INC. Sa pagpapatuloy ng rally bukas, inaasahan ng PNP na pinakamalaking bilang ng mga taong dadalo na tinataya nilang aabot sa 1 milyon. Paalala ng PNP, igalang ang karapatan ng bawat isa at iwasan na makipagtalo o makipag-away. Umiwas rin sa siksikan at maging alerto sa anumang panganib. Gusto kong malaman mo na hindi Samantala sa mga sandaling ito, asahan na ng ating mga kababayan ang pagbibigat sa daloy ng trapiko sa paligid ng Quirino Grandstand. At kaugnay naman ng problema sa basura at illegal parking ay patuloy nating sinisikap na makuha ng pahayag ang pamunuan ng INC. Kaugnay nito, Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sinagot ng Independent Commission for Infrastructure ang pagkwestiyon sa kanilang pagiging transparent at independent na nabanggit sa rally ng Iglesia ni Cristo. Ipinakikitaan nila ng kanilang aksyon ang pagiging transparent at iniimbestigahan ng kung anong itinuturo ng ebidensya. May nilinaw rin ang ICI kasunod ng video statement ni dating Congressman Zaldico. Nakatutok si Joseph Moro. Speaker Martin Romualdez. Hindi raw magagamit bilang ebidensya sa ngayon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang mga videong ito ni dating Ako Bicol Party List at House Appropriations Committee Chairman Zaldico kung saan idinawit niya ang Pangulo at si dating House Speaker Martin Romualdez sa anomalya sa mga flood control project. Paliwanag ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, may proseso raw sa pagtanggap ng mga ebidensya tulad ng mga video sa korte. The videos come in, alam niyo, under the rules of evidence. Pagka video yan, kailangan dyan untampered, di ba? Dire-diretso. Plus the fact that there's also a requirement under the rules of court, on rules of evidence, that the person taking that video should verify, in fact, validate this video. The fact that these were shown in tranches, baka mahirapan tayo na mai-submit to sa korte and for their to accept them as basis. Sa ngayon, hindi pa iniisip ng komisyon na imbitahan ang Pangulo sa pagdinig. Humarap naman na noong Oktubre si Romualdez kung saan itinanggi niya na sangkot siya sa anomalya. Kaya hamon ng ICI kay Ko tumestigo sa komisyon. We've been inviting him, right? So the fact that we've been inviting him, we want to know his statements under oath before the commission. Kasi malaking bagay yan eh. Kailangan talaga nandito sila in person, testifying under oath para maging credible ang kanilang testimony. 2 beses na ipinasabpina ng ICI si dating Congressman Zaldico, pinakahuli para noong November 11. Pero ayon sa ICI, hindi raw tinanggap ang sabpina sa pinagdala nito. Pagdedesisyon na ng komisyon kung dudulog na sila sa Regional Trial Court para ipa-indirect contempt si Ko. Hindi naman natuloy ang pagharap sana ngayong araw ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo. Sa halip, nagsumite raw ito ng kaparehong supplemental affidavit sa Senado na confidential dahil ginagamit ito sa aplikasyon niya para maging state witness. Kaya hindi na raw maiimbitahan ulit ng ICI si Bernardo bagaman magagamit ng komisyon ang affidavit sa mga referral nila sa ombudsman. Sinabi na dati ng komisyon na may 3 dati at kasalukuyang senador na irerekomenda nilang pakasuhan sa ombudsman ngayong linggo. Titingnan namin kung kailan talaga masasubmit yan. But currently, we're preparing already the referrals.
ang ginagawang investigasyon ng ICI kasama sa mga binanggit ng ilang personalidad sa 3 araw na kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Ginawa po ang tinatawag na ICI. Tinatanong ko po paano naging independent ang ginawa nilang ito samantalang sila po ay humihingi ng tulong sa House of Representatives, humihingi ng impormasyon sa Senado, humihingi ng impormasyon sa Sandigan Bayan, sa mga korte at sa lahat ng mga opisina ng ating pamahalaan. Hindi siya independent. Tuntunin at pangalanan ang mga sangkot, lalo na ang utak ng katiwalian. Sagot dyan ng komisyon. Ang aming being transparent is shown through our actions, meaning nakita naman ninyo yung aming mga referrals. We already included there several high-ranking officials. Kung anong ebidensyang meron kami at ito'y tumuturo to any individual who may be responsible on these anomalous projects, then we will include them in our referrals for possible filing of charges by the Ombudsman. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ikalawang araw din ng protesta sa EDSA People Power kung saan dumalo ang ilang politiko at retiradong mga sundalo. Ang sitwasyon doon tinutukan live ni Chino Gaston. Chino? Mel, matinding traffic ang dulot ng sinasagawang rally dito sa northbound lane ng EDSA. Hindi lamang dahil sa dami ng mga ralista at mga nagbabantay na pulis, kundi dahil isinara din itong bahagi ng White Plains Avenue at yung EDSA naman isang lane sinakop ng mga service vehicles ng PNP. Tanghali, nagsimula ang programa na hindi natinag kahit ang bahagyang umulan dakong 2:00 ng hapon. Bukod sa mga miyembro ng UPI na mga retiradong sundalo, may mga dumaluring politiko. Ipinakita rin sa programa ang mga videos ni dating Congressman Zaldico na nagdidiin sa papel umano ni Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa katiwalian sa flood control projects. Hindi raw bibigyan dignidad ng Pangulo ang mga aligasyon ni Ko, habang si Romualdez naniniwalang walang bigat sa korte ang mga sinabi ni Ko. Umaga pa lang tukod na ang trapiko sa northbound ng EDSA simula sa kanto nito at ng White Plains Avenue hanggang sa EDSA Mandaluyong. Kinailangan paradahan ng isang lane ng EDSA ng service vehicles ng mga pulis at iba pang bantay na seguridad. May rerouting din dahil sarado ang bahagi ng White Plains Avenue mula sa Corinthian Gardens hanggang EDSA. Mas matindi ang epekto sa trapiko ngayon kumpara sa unang araw ng pagtitipon dito ng United People's Initiative o UPI. Hindi maiwasan kasi nga today is Monday, may pasok na yung mga tao natin. Kaya nga yung mayor natin, nung una, kinukumbinsi namin na wag na munang payagan, humanap na lang na ibang araw. Pero nung nakita namin na mas magiging problema yung uuwi ito, babalik pa ito, tapos yung mga logistics nila maapektuhan, binigyan na namin ng another permit for today. Mel, sa datos ng PNP ay umabot daw sa 3,000 ang dami ng mga ralista sa kasagsagan ng kanilang programa kanina. Pero hindi pa malinaw sa Quezon City government kung babalik pa rin ba bukas dito mga ralista o kung magsasanib puwersa na sila para doon sa huling rally sa Quirino Grandstand. Gayunpaman, binibigyan sila ng palugit dito sa may People Power Monument na manatili hanggang 10:00 ng gabi. Mel. Maraming salamat sa iyo, Chino Gaston. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang anyay crisis of confidence na kinakaharap ng Administrasyong Marcos sa gitna ng mga protesta kontra korupsyon. Buwelta naman ng Malacanang, huwag magmalinis. Nakatutok si Marisol Abduraman. The President now faces a profound crisis of confidence, especially in the way these corruption investigations are being handled, which appear to lack both direction and resolve. We also seek clear answers on how a budget that deprived Filipinos of billions and billions of pesos
was approved under his watch. Ito ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng kaliwat ng protesta kontra korupsyon. Karapatan daw ng mga mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin laban sa pamahalaan. Kaisa ako ng milyong-milyong Pilipinong nadismaya at nandidiri sa pamahalaang lulong sa insekuridad at walang kabusugang kasakiman. Ang karapatan nating magsalita at magpahayag ang sandigan ng demokrasya. Dapat itong pakinggan ng pamahalaan, hindi para isantabi at baliwalain lamang. We Filipinos deserve better. Inungkat din muli ng bise ang kanya raw karanasan sa umunoy ginawang pagmanipula ng House of Representatives sa budget ng Department of Education noong kalihim pa siya nito. Sa halip na sundin ang listahan ng DepEd upang matugunan ang malalang kakulangan sa classrooms, misulang ginawang pork barrel ang pondong nakalaan para sa kabataang Pilipino at pinaghati-hatian ng mga kongresistang malapit sa mga makapangyarihan. Pinili kong huwag sumali sa panggagago sa taong bayan. Sa aking pagbitiw bilang kalihim ng DepEd, ininda ko ang kaliwat kanan na atake kasama na ang impeachment para lamang mapagtakpan nila ang katiwalian sa 2025 budget. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo, uulit-ulitin natin na siya po ang nagpaumpisa ng pag-iimbestiga na ito. Noon pa po ay marami ng anomalya. Since 2020, sinabi na po natin na marami na pong ghost projects pero wala pong ganitong klaseng pag-iimbestigang nangyari. Kung sino man yung nagsasabing walang trust and confidence, siguro siya po mismo ang maglahad kung meron siyang nakakaharap na anomalya. Huwag magmalinis ang hindi malinis at huwag magpakabayani ang hindi bayani. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras.